Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Clara at muli ninyo akong samahan sa isang kwentong magpapaalala sa atin na ang bawat puso ay mayroong itinatagong lakas. Ito ang kwentong puso. Paano kung ang mismong pag-ibig na ipinaglaban mo ang siya ring magiging dahilan ng iyong pagbagsak? At paano kung ang tanging paraan para bumangon ay ang pagsira sa taong minsan mong tinawag na mundo? Kagalang-galang na hukom. Ang boses ni Doña Celestina Villarreal ay matigas at malinaw, bumalot sa bawat sulok ng malamig na korte sa Makati. Hindi na niya hinintay na tawagin ang kanyang pangalan. Tumayo siya, puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mamahaling damit ay tila nang iinsulto sa simpleng bihis ng babaeng nakaupo sa silya ng akusado. Simple lang po ang kasong ito. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay tila isang martilyo. Ang babaeng iyan, sinirisa mo, ay isang parasite, isang palamunin na nabuhay sa yaman ng aking pamilya sa loob ng 5 taon. Hindi huminga si Nerissa. Ang mga salita, parang matutulis na bubog na lumilipad sa hangin, naghahanap ng balat na susugatan. Naramdaman niya ang pagbaon ng mga yon sa kanyang dibdib, isa-isa. Walang naidulot sa pamilya, walang anak, walang silbi. Dagdag pa ni Doña Celestina, ang kanyang tingin ay puno ng pagkasuklam. Ang tanging ginawa niya ay gastusin ang perang pinaghirapan ng anak ko. Kaya wala siyang karapatang humingi ng kahit isang kusing. Nanatiling nakaupo si Nerissa. Nag-ugat sa kinauupuan niya. Ang parehong bibig na pinapakain niya ng lugaw noong nagkasakit ito. Ang siyang bibig na ngayon ay dumudura ng lason sa kanyang pagkatao. Hinanap ng kanyang mga mata si Adrian, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, nakatungo. Duwag, hindi siya magawang tignan. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti, pero sa loob nito ay isang lalaking durog at walang sariling paninindigan. Tumayo naman ang abogado nilang si Attorney Salonga. Your Honor, as you can see, my client, Mr. Adrian Villarreal, is the sole provider. Mrs. Cruz has no independent financial capacity. Mula sa allowance hanggang sa mga damit na suot niya ngayon, galing po lahat iyan sa mga Villarreal. It is only practical na wala siyang makuha sa paghihiwalay na ito. Praktikal. Ang salitang yon ay tila isang sampal. Walang malay na humigpit ang kanyang kamay sa manipis na wedding ring na nakasabit sa kanyang daliri. Isang singsing na simple lang dahil iyon ang pinili niya. Ayaw niya nang mamahalin. Ang sabi niya noon kay Adrian, ang pagmamahal niya ang tanging yaman na kailangan niya. Isang kasinungalingan. Isang malaking, magandang kasinungalingan. Narinig niya ang mahinang pagtawa mula sa kampo ng mga Villarreal. Ang bawat halakhak ay isang karayom. Ang hukom, isang lalaking may buhok na puti na, ay bahagyang umubo para makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Nerissa, na hanggang ngayon ay hindi kumikibo. Mrs. Cruz, mahinahon ngunit may autoridad na sabi ng hukom, mayroon ka bang nais sabihin para sa iyong sarili? Isang katahimikan ang bumagsak sa buong korte. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Naghihintay. Naghihintay na siya'y umiyak, magmakaawa, o marahil ay magwala. Pero dahan-dahang itinaas ni Nerissa ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ngunit sa loob nito ay isang apoy na hindi pa nakikita ni numan. At ang mga matang iyon ay hindi tumingin sa hukom, kundi sa lalaking nangako sa kanyang ipagtatanggol siya habang buhay. Tinitigan niya si Adrian. Sa mga mata niyang nakatungo, wala na ang kislap, wala na ang pangako. Isang basag na salamin na lang ang nakikita niya, na sumasalamin sa isang lalaking kinain ng takot at ng anino ng kanyang ina. Ang mukhang iyon,
Hindi iyon ang mukhang nakita niya 5 taon na ang nakalipas. Umuulan noon. Sa isang maliit na coffee shop sa kanto ng Morato, doon siya unang nasilayan ni Adrian. Si Nerissa, isang bagong police officer pa lang noon, pagod mula sa isang mahabang shift at naghahanap lang ng mainit na kape para ipagpaliban ng antok. Puno ang lugar. Pero may isang lalaking mag-isang nakaupo sa isang mesa para sa dalawa. Nakangiti itong tumingin sa kanya. "Miss, mukhang kailangan mo to," sabi ni Adrian. Itinuturo ang bakanteng upuan sa harap niya. "Sige na, mukhang mas pagod ka kaysa sa akin." Iyon ang simula. Ang simpleng alok na yon ay nasundan ng isang oras na kwentuhan, nasundan ng mga linggo ng panunuyo. Ang mga date nila ay simple lang. Hindi sa mamahaling restaurant, kundi sa fishbowlan sa kanto, kung saan sabay silang humihigop ng matamis at maanghang na sauce. Hindi sa mga magagarang resort, kundi sa Luneta Park, kung saan sila naglalakad habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Poprotektahan kita, Neri, sa lahat," bulong ni Adrian isang hapon habang nakasandal ang ulo ni Nerissa sa kanyang balikat. Naniwala siya. Isang gabi, sa harap ng simbahan ng Quiapo, lumuhod si Adrian. Hindi magarbo ang proposal niya. Walang flash mob, walang fireworks. Tanging siya lang, si Nerissa, at isang singsing na may maliit na bato. "Hindi ko kailangan ng kayamanan mo, Adrian," sabi ni Nerissa habang isinusuot. "At ang singsing, ikaw lang, sapat na." "Ang simple mo, Neri," sagot ni Adrian, may luha sa kanyang mga mata. "At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag kang magbabago." Ngunit ang init ng pag-ibig na yon ay biglang nanlamig nang una niyang makilala ang ina ni Adrian. Sa malapalasyong bahay ng mga Villarreal, sinalubong sila ni Doña Celestina. Hindi nang nangiti, kundi ng isang tingin na sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang pagbati nito ay malamig. Ang pakikipagkamay ay walang kabuhay-buhay. "So ito pala ang pulis," sabi ni Doña Celestina. Ang salitang pulis ay tila isang dumi sa kanyang bibig. Sa buong hapunan, naramdaman ni Nerissa na siya ay isang exhibit sa isang museo. Tinitignan, pinupuna, hinuhusgahan, at sa buong panahong yon, si Adrian ay tahimik lang. Ngumingiti ng pilit, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon, pero hindi siya maipagtanggol. Doon unang nakita ni Nerissa ang lamat. Ang maliit na bitak sa perpektong imahe ng lalaking kanyang minamahal. "Mrs. Cruz?" Ang boses ng hukom ang pumutol sa lahat. Ibinabalik si Nerissa sa malamig na kasalukuyan ng korte. Napapikit siya ng mariin. Iwinawaksi ang alaala. Nakita niya ang bahagyang pagngisi sa mga labi ni Doña Celestina. Lumingon ito sa kanyang abogado at sa isang boses na sapat lang para marinig ng mga nasa malapit, bumulong ito ng may kasiguraduhan. "Tapusin na yan. Tapusin na yan." Ang mga salitang iyon ay hindi lang utos ng isang mayaman na babae sa kanyang abogado. Iyon ang naging summary ng buhay ni Nerissa sa loob ng 5 taon. Isang bagay na kailangang tapusin, kontrolin, at hubugin ayon sa kagustuhan ng mga Villarreal. Pagkatapos ng kasal, ang unang hiningi ni Doña Celestina ay ang kanyang resignation letter. "Hindi na babagay sa isang Villarreal ang maging pulis, Hija," sabi nito sa kanya, "hindi bilang pakiusap, kundi bilang isang utos. Ang trabaho mo ngayon ay maging asawa ni Adrian at magbigay sa amin ng apo." Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng tulong. Ngunit ang nakita lang niya ay isang pilit na ngiti. "Para din sa'yo to, mahal. Para hindi ka na mapagod. Ako na ang bahala sa lahat." Pumayag siya. Isinuko niya ang kanyang uniforme, ang kanyang baril, ang kanyang karera, ang kanyang pagkatao. Isang sakripisyo para sa pag-ibig. Ang mansyon ng mga Villarreal ay isang paraiso sa paningin. Malawak na hardin, kumikinang na mga sahig na gawa sa marmol, mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit para kay Nerissa, ito ay isang kulungan.
isang magandang hawla. Bawat galaw niya ay binabantayan. Ang allowance na ibinibigay sa kanya ay kailangan niyang ilista kung saan napunta hanggang sa huling sentimo. Ang mga lumang kaibigan niya ay hindi na maaring dumalaw dahil hindi sila kalibel ng pamilya. Itinuring siyang parang isang manika na isinusuot ng magagarang damit, inilalabas sa mga party para ipagmalaki at itinatago rin pagkatapos. Sa simula, sinusubukan pa ni Adrian na ipagtanggol siya. "Mom, she's my wife," sasabihin nito sa mahinang boses tuwing sila lang ang nasa kwarto. "At ako ang ina mo," isasagot ni Doña Celestina. "May utang na loob ka sa akin, Adrian. Huwag mong kalimutan yan." At doon, laging natatapos ang usapan. Ang salitang utang na loob ang kadenang nakatali sa leeg ni Adrian. Unti-unti, napagod din ang kanyang asawa. Ang pagtatanggol ay naging pananahimik. Ang mga yakap ay nanlamig. Ang mga gabi ay napuno ng mga dahilan. May business trip, may biglaang meeting, may importanteng tawag. Doon na nagsimulang mapansin ni Nerissa ang mga bagay-bagay. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na laging bumibisita sa mansyon kapag hating gabi na. Ang mga maleta na ipinapasok sa opisina ng kanyang biyenan pero hindi na muling lumalabas. Ang mga pag-uusap sa telepono na biglang hihinto kapag naramdaman nila ang kanyang presensya. Isang araw, naglilinis siya ng hardin, ang tanging lugar kung saan siya nakakahinga ng maluwag. Doon, sa isang maliit na paso, ay naroon ang nag-iisang dala niya mula sa dati niyang buhay, isang cactus, isang paalala na kahit sa pinakatuyot na lugar, kaya niyang mabuhay. Habang nagdidilig, narinig niya ang boses ni Adrian mula sa terrace, kausap ang kanyang ina. Hindi sila nag-aaway, pero puno ng tensyon ang kanilang mga salita. "Ma'am, hindi na to praktikal. Masyadong delikado ang transaksyon na to." Narinig ni Nerissa ang takot sa boses ng kanyang asawa. "Duwag," sagot ni Doña Celestina. "Ito ang bumuhay sa pamilyang to. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa." Napatigil sa paghinga si Nerissa. Anong transaksyon? Anong delikado? Ang mga tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas pa sa ingay ng mga sasakyan sa EDSA. Ito na ang hudyat. Hindi na ito simpleng pagmamaltrato ng isang biyenan. May mas malalim, mas madilim. Ang natutulog na pulis sa kanyang kalooban ay biglang nagising. Ang mga salitang delikado ang transaksyon ay parang alarmang gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang asawang nag-aalala ay nawala. At ang bumalik ay ang pulis na sanay sa panganib. Hindi na siya si Nerissa Villarreal, ang manikang nakatira sa gintong hawla. Siya si Officer Cruz at meron siyang kailangang imbestigahan. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Isang gabi, may urgent business dinner si Adrian at si Doña Celestina naman ay may dinaluhang charity ball. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, mag-isa siya sa malawak at tahimik na mansyon. Ang katahimikan ay kanyang kakampi. Dahan-dahan siyang pumasok sa study room ni Adrian. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang laptop nito. Isang bagay na hindi niya kailanman pinakialaman noon dahil sa tiwala. Ngayon, wala nang tiwala. Sinubukan niya ang birthday ni Adrian. Mali. Ang anniversary nila. Mali. Ang pangalan ng aso nito noong bata pa. Mali. Napapikit siya at huminga ng malalim. Inalala niya ang kanyang training. Isinantabi niya ang kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang utak. Sinubukan niya ang isang system override na natutunan niya sa academy. Ilang segundo ng pag-type ng mga codes na hindi alam ng ordinaryong tao. At bumukas ito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Para siya ng isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ginalugad niya ang mga files. Sa una puro trabaho lang. Mga reports, mga spreadsheets. Ngunit sa isang hidden folder na may pangalang legacy,
Natagpuan niya ang mga ito, mga email na naka-encrypt, mga shipping manifest patungo sa mga bansang wala namang opisina ang Villarreal Corporation, ang mga nakalistang kargamento, agricultural supplies, textiles man mo, machine parts, pero ang mga bayad, astronomical, masyadong malaki para sa mga simpleng produkto. Naintindihan niya. Hindi ito simpleng tax evasion, mas malaki, mas madumi. Kinopya niya ang lahat ng files sa isang maliit at naka-encrypt na USB drive na itinago niya mula pa noon. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa lamesa ni Adrian. Doon, sa isang silver na frame, nakangiti ang kanilang larawan noong padong araw ng kanilang kasal. Masaya, puno ng pag-asa, hinaplos ng kanyang daliri ang mukha ni Adrian sa litrato. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niya, ang lalaking wala na. Dahan-dahan, kinuha niya ang litrato, tiniklop ito sa gitna, at itinago sa pinakailalim na drawer ng lamesa. Isang simbolikong paglilibing, isang paalam. Kinabukasan, nagpaalam siyang mamamalengke. Ngunit sa halip na isda at gulay, isang maliit at murang cellphone na may bagong SIM card ang kanyang binili. Sa isang maingay na eskinita sa Quiapo, kung saan walang sino man ang makakakilala sa kanya, nanginginig niyang idinial ang isang numero. Isang numerong matagal nang nakatago sa kanyang alaala. Isang numerong ipinangako niyang hindi na niya tatawagan muli. Nagring ito ng isang beses, 2, 3. Nang akala niyang wala nang sasagot, isang pamilyar na boses ng lalaki ang tumugon mula sa kabilang linya. Malamig, walang emosyon, malayo. Sino to? Ang boses sa kabilang linya ay parang yelo, matigas, at walang bahid ng anumang pagkilala. Sa isang saglit, nag-alinlangan si Nerissa. Baka nagkamali siya. Baka dapat na niyang ibaba ang telepono. Marco, halos pabulong niyang sabi. Si Neri to. Isang nakabibinging katahimikan. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang ingay ng mga nagtitinda sa paligid niya. Look, Neri, sabi ni Marco sa wakas. Ang tono niya ay formal at may halong inis. Kung tumawag ka para balikan yung nakaraan, I'm busy. May trabaho ako. Trabaho rin ang dahilan kung bakit ako tumawag. Mabilis na sagot ni Nerissa. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat at autoridad na matagal nang nawala. Marco, kailangan ko ng tulong mo. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Tulong? Nerissa, pinili mo ang buhay na yan. Pinili mong iwan ang lahat, ang serbisyo. Kami. Alam ko, mahinang sabi ni Nerissa, at sa pagkakataong yon, ang sakit ng nakaraan ay bumalik. At alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano, pero hindi to para sa akin. Huminto siya sandali, nag-ipon ng lakas. It's about Project Phoenix, katahimikan ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Isang katahimikang puno ng bigat. Ang Project Phoenix ay ang codename ng huli nilang kaso na magkasama. Isang kaso tungkol sa isang malaking sindikato ng money laundering na hindi nila matapos-tapos dahil laging may nagli-leak ng impormasyon mula sa loob. Saan tayo magkikita? Tanong ni Marco. Ang lamig sa boses niya ay napalitan ng pag-aalala. Nagkita sila sa isang luma at halos abandonadong warehouse sa pier, ang lugar kung saan ligtas sila sa mga matang mapanuri at mga tengang nakikinig. Si Marco, mas tumanda ng ilang taon, mas seryoso ang mukha, pero ang mga mata niya ay ganoon pa rin, matalas at mapagmatyag. Hindi niya niyakap si Nerissa, hindi siya ngumiti. Umupo lang siya sa tapat nito, sa ibabaw ng isang kahoy na crate. Anong meron? Diretsong tanong niya. Inilabas ni Nerissa ang naka-encrypt na USB drive. Ang pamilya ng asawa ko, ang mga Villarreal, sa tingin ko, sila ang nasa likod ng lahat. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga sikretong tawag,
ang mga kahina-hinalang transaksyon, ang mga files na nakuha niya. Habang nagsasalita si Nerissa, nakikinig lang si Marco, hindi nagsasalita. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos ng halos kalahating oras, kinuha ni Marco ang USB at isinaksak sa isang special issue na laptop ng PNP. Ilang minuto lang ng pag-decode at lumabas ang mga files. Nakita ni Nerissa ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng galit. Ito na nga, bulong ni Marco. Ang mga shipping manifests, ang mga offshore accounts, Neri, mas malaki to kaysa sa inaakala natin. Tumingin si Marco kay Nerissa at sa unang pagkakataon, mula nang magkita sila, nakita niya ang dati niyang partner, ang dati niyang kaibigan. Mag-iingat ka, sabi ni Marco, puno ng sinseridad. Hindi biro ang mga taong to, pero nandito ako. Nandito kami, hindi ka nag-iisa. Ibinigay niya kay Nerissa ang ilang gamit. Isang maliit na listening device, isang tracker, at isang bagong burner phone. Ito ang magiging linya natin. Huwag kang gagamit ng kahit anong personal. I-report mo sa akin ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Nerissa sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. May kakampi na siya. Umalis siya sa warehouse na may bagong pag-asa. Ngunit habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, pabalik sa main road, naramdaman niya ito. Ang pamilyar na pakiramdam na natutunan niya sa training. Ang pakiramdam na may nanonood sa kanya. Lumingon siya sa kanyang peripheral vision. Sa dulo ng kalye, sa ilalim ng isang sirang poste ng ilaw, ay may isang itim na kotse. Walang plaka. At sa loob, may isang anino ng taong nakatingin ng diretso sa kanya. Ang kaba ay parang malamig na bakal sa kanyang sikmura, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling kalmado. Ito ang training. Huwag magpanik. Mag-isip. Imbes na dumiretso sa sakayan ng taxi, lumiko siya sa isang masikip na palengke. Ang amoy ng sariwang isda at hinog na prutas ay sumalubong sa kanya. Nakipagsiksikan siya sa mga tao. Sinadya niyang dumaan sa mga pinakakipot na eskinita, nawawala sa dagat ng mga mamimili. Pagkatapos ng 2 liko at isang mabilis na pagsakay sa isang punong-puno na jeep, sigurado na siyang naiwan niya ang itim na kotse. Hindi siya umuwi sa mansyon. May mas mahalaga siyang kailangang puntahan. Isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita. Ang kanyang totoong tahanan. Ang barangay kung saan siya lumaki ay buhay na buhay. Ang mga makukulay na banderitas ay nakasabit sa bawat poste. Ang boses ni Freddy Aguilar ay umalingaw-ngaw mula sa isang videoke machine sa kanto. Pista. Nakalimutan niya. Ang eksena ay kabaligtaran ng tahimik at steril na mansyon ng mga Villarreal. Dito, ang mga tao ay nakaupo sa labas ng kanilang mga bahay, nagtatawanan. Ang mga bata ay naghahabulan sa kalsada. May nag-iinuman sa isang tindahan. Ito ang mundo niya. Isang mundong simple, maingay, at totoo. Neri, anak! Ang boses ng kanyang ina, si Aling Cora, ang pinakamatamis na musikang naririnig niya sa buong araw. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Nay! Bulong ni Nerissa. Dinadama ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Napadalaw ka? Abay himala. Halika, kumain ka muna. Namumutla ka. Sabi ni Aling Cora. Hila-hila siya papasok sa kanilang maliit ngunit malinis na bahay. Habang kumakain siya ng paborito niyang sinigang, ikinuwento ng kanyang ina ang mga tsismis sa barangay. Kung sino ang bagong mag-asawa. Kung sino ang nanalo sa pustahan sa sabong. Nakikinig lang si Nerissa, ninanamnam ang bawat segundo ng normalidad. Ito ang buhay na ipinagkait sa kanya. Ito ang buhay na ipinaglalaban niya. Bigla, isang maliit na batang babae, ang anak ng kanilang kapitbahay, ang tumakbo papasok
at yumakap sa kanyang mga binti. Ate Neri, uwi ka na? Napangiti si Nerissa. Isang totoong ngiti. Binuhat niya ang bata at niyakap ito ng mahigpit. Inamoy niya ang buhok nitong amoy araw at pawis. Sa isang saglit, sa yakap ng batang yon, naramdaman niya ang lahat ng nawala sa kanya. Ang pag-asa, ang pangarap ng sariling pamilya, ang simpleng kaligayahan. Halos maiyak siya. Ibinaba niya ang bata at pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang ngumiti ulit sa kanyang ina, ngunit nakita niya itong nakatitig sa kanya. Hindi isang tinging mapanghusga, kundi isang tinging puno ng pag-aalala. Isang tingin na tila tumatagos sa lahat ng kanyang mga pader. Hinawakan ni Aling Cora ang kanyang kamay. Ang palad nito'y magaspang dahil sa trabaho, ngunit puno ng kalinga. Anak, mahinang sabi nito, bakit parang ang dami mong pasan? Ang tanong ng kanyang ina ay parang isang multo na sumunod sa kanya pabalik sa mansyon. Anak, bakit parang ang dami mong pasan? Habang nakatayo sa gitna ng malawak at tahimik na sala, alam na ni Nerissa ang sagot. Ang pasan niya ay ang bigat ng katotohanan at hindi na niya kayang buhatin ito ng mag-isa. Hindi na siya pwedeng maghintay. Oras na. Dumating ang perpektong pagkakataon nang magpaalam si Doña Celestina at Adrian na pupunta sa kanilang rest house sa Tagaytay para sa isang weekend getaway. Isang pagkakataon na baka hindi na maulit. Nang gabing iyon, ang buong mansyon ay nasa kanya. Ang mga katulong ay nasa kanilang mga kwarto. Ang mga ilaw ay patay. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang gumagapang sa mga bintana. Ang target niya, ang pribadong opisina ng yumaong si Don Villarreal, ang ama ni Adrian. Isang kwartong ni minsan ay hindi niya pinasok. Mula nang mamatay ang matanda, ipinagbawal na ni Doña Celestina ang sino man na pumasok doon. Tila isang sagradong lugar o isang libingan ng mga sikreto. Suot ang itim na damit at guwantes. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Nakalock, tulad ng inaasahan niya. Ngunit hindi ito problema. Ginamit niya ang isang slim electronic lockpick na kasama sa mga ibinigay ni Marco. Ilang segundo lang at isang mahinang click ang narinig niya. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng lumang kahoy, tabako, at katad ang sumalubong sa kanya. Ang opisina ay hindi ginalaw. Ang lahat ay nasa ayos na para bang babalik lang ang may-ari nito anumang oras. Ginalugad ng kanyang mga mata ang paligid. Mga libro, mga tropeo. At sa pader, isang malaking oil painting ng Don. Isang larawan ng isang makapangyarihang lalaki na may mga matang tila nakatingin sa kanya. Ang kanyang training ang nagsabi sa kanya, ang mga taong mayayabang ay malapit sa kanilang sarili. Lumapit siya sa painting. Kinapa niya ang mga gilid. Wala. Tinulak niya. Walang nangyari. Ngunit nang bahagyan niyang iangat ang frame, naririnig niya ang isang tunog, isang mekanismo. Sa likod ng painting, naroon ito. Isang itim na bakal na pinto. Isang safe. Huminto siya. Huminga ng malalim. Ito na yon. Ang hiningang yon ay hindi lang hangin. Ito ang buong tapang na inipon niya sa buong buhay niya. Muli niyang ginamit ang isa pang high-tech device mula kay Marco. Isang electronic stethoscope na nakakabasa ng mga vibrations ng tumbler sa loob ng safe. Minuto-minuto ang lumipas. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Click, clack, click. At sa wakas, isang malakas na thud. Bumukas. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Iisang bagay lang. Isang maliit, itim, at leather-bound na kwaderno. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuklat niya. Ang mga nakasulat ay sulat kamay. Mga petsa, mga numero, at mga pangalan. Pangalan ng mga politiko, mga general,
mga huwes. Sa tabi ng bawat pangalan ay isang malaking halaga ng pera. Ito ang ledger ng kasalanan, ang talaan ng kanilang imperyo ng krimen. Alam niyang hindi niya ito maaaring kunin. Masyadong delikado, kaya't mabilis niyang inilabas ang kanyang burner phone. Click, click, click. Ang tunog ng kamera ng cellphone, ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan habang nililitratuhan niya ang bawat pahina. Malapit na siyang matapos. Ang huling pahina na lang. Click! Tapos na. Ngunit kasabay ng huling pag-click ng kanyang kamera, isang tunog mula sa labas ang halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang malutong na tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graba ng driveway. Sila'y bumalik. Umuwi sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Panic, iyon ang unang naramdaman niya. Isang alon ng purong takot na nagbabantang lunurin ng kanyang isip. Ngunit ang training niya ay parang isang pader na humarang sa alon na yon. Calm down, Cruz. Think. Mabilis ngunit maingat niyang ibinalik ang kwaderno sa safe. Isinara ito. Ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto. Pinunasan niya ng panyo ang lahat ng kanyang hinawakan kahit pa nakaguwantes siya. Walang bakas. Dapat walang bakas. Narinig niya ang pagbukas ng main door sa ibaba. Ang boses ni Doña Celestina. Bakit ba ang dilim dito? Asan na ba ang mga katulong? Wala nang oras para lumabas sa pinto ng opisina. Masyadong exposed. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng ibang daan. Ang bintana. Tumakbo siya patungo roon. Salamat sa Diyos. Luma ang disenyo ng mansyon. Mayroon itong maliit na ledge sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana, maingat na huwag lumikha ng kahit anong ingay. Lumabas siya. Isinara ang bintana mula sa labas at kumapit ng mahigpit sa pader. Ilang segundo lang, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Ang kanyang puso ay nasa lalamunan na niya. Narinig niya ang boses ni Doña Celestina mula sa loob. Akala ko ba'y kinuha mo ang papeles dito, Adrian? Hindi ma. Baka bukas na, sagot ni Adrian. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan para kay Nerissa na nakakapit sa pader sa labas, 2 palapag mula sa lupa. Ang katahimikang yon ay isang walang hanggan. May naamoy akong kakaiba, sabi ulit ni Doña Celestina. Parang pawis. Hindi huminga si Nerissa. Guni-guni mo lang yan, ma. Halika na, matulog na tayo. Pagod ako. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Ang mga yabag napapalayo. Nakahinga siya. Ngunit hindi pa siya ligtas. Kailangan niyang makabalik sa loob. Gumapang siya sa ledge, umikot sa kanto ng mansyon hanggang sa marating niya ang bintana ng library na lagi niyang iniiwang bahagyang bukas. Nang makapasok siya sa kanyang kwarto, humiga siya sa kama, nagkunwaring mahimbing na natutulog kahit pa ang kanyang puso ay nagwawala pa rin sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sa almusal, walang sinabi si Doña Celestina. Ngunit ang mga mata nito ay iba, mas matalas, mas mapanuri. Habang kumakain sila, napansin ni Nerissa ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng fireplace. Isang porselanang anghel na paborito ni Doña Celestina. Kagabi, bago siya pumasok sa opisina, sigurado siyang nakaharap ito sa kaliwa. Ngayon, nakaharap na ito sa kanan. 1 milimetrong pagbabago na hindi mapapansin ng kahit sino, maliban sa kanya. Naintindihan niya, alam ng matanda. Hindi sigurado, pero naghihinala. Iyon ay isang pagsubok, isang bitag. Ang digmaan ay hindi na patago. Nagsimula na ang isang tahimik na labanan ng isipan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging mas masikip pa kaysa dati. Nagpakabit si Doña Celestina ng mga bagong CCTV camera sa mga hallway. Ang mga katulong ay tila laging may dahilan para pumasok sa kwarto nila. Bawat galaw niya, bawat kilos ay binabantayan.
Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang damit, may nahulog mula sa likod ng aparador. Isang maliit, itim na bagay na kasing laki lang ng isang butones. Dinampot niya ito. Pinagmasdan. Isang listening device. Isang bug. Nakatayo lang siya roon. Hawak ang maliit na aparato sa kanyang palad. Malamig. Tulad ng kanyang nararamdaman. Hindi na ito hinala. Ito ay kumpirmasyon. Ang hawla ay may mga tenga na ngayon. At alam niyang malapit nang isara ang pinto nito ng tuluyan. Ang maliit na bug sa kanyang palad ay hindi lang isang piraso ng teknolohiya. Ito ay isang deklarasyon ng giyera at isang paalala na wala na siyang ligtas na lugar sa pamamahay na yon. Hindi niya itinapon ang bug. Sa halip, maingat niya itong ibinalik sa dating pwesto. Hahayaan niyang isipin ng kanyang mga kaaway na sila ang may kontrol, ngunit ang pag-aabang ay natapos ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Isang hapon, ipinatawag siya ni Doña Celestina sa sala. Nandoon din si Adrian, nakaupo sa sofa, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Sa ibabaw ng mamahaling center table ay nakakalat ang isang serye ng mga litrato. Mga litratong malalabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw pa rin. Mga litrato niya at ni Marco sa labas ng warehouse. Ipaliwanag mo to. Malamig na utos ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Tiningnan ni Nerissa ang mga litrato. Ang anggulo ng pagkakuha, ang distansya, ang pagpili ng mga sandali. Isang halik sa pisngi bilang pasasalamat. Isang paghawak sa braso bilang pag-aalala. Lahat ay sinadyang magmukhang malisyoso. Isang trabaho ng isang professional na private investigator. Sino ang lalaking yan? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng sakit at galit. Hindi makapagsalita si Nerissa. Anong sasabihin niya? Na iyon ay isang police operation? Na ang pamilya niya ang target? Ang pagsasabi ng totoo ay katumbas ng paglalagay sa sarili sa kapahamakan. Ang kanyang pananahimik ang naging kumpirmasyon para sa kanila. Nakita mo na, Adrian, sabi ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay puno ng pagkaawa na peke. Habang ikaw ay nagtatrabaho para sa pamilyang to, ang asawa mo ay nakikipagtagpo sa ibang lalaki. Anong kahihiyan ang idudulot nito sa pangalan natin? Sa utang na loob mo sa iyong ama, hindi mo to pwedeng palampasin, utang na loob. Muli, ang kadenang yon, ang sandatang laging ginagamit ng matanda para kontrolin ang kanyang anak. Tumayo si Adrian. Lumapit siya kay Nerissa. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Neri, sabihin mo sa akin ang totoo. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong dahilan para maniwala pa rin. Sabihin mong hindi totoo yan. Tinitigan siya ni Nerissa. Ang puso niya ay nagdurugo. Ito na ang huling pagkakataon, ang huling pag-asa. Pero alam niya, kahit sabihin pa niya ang totoo, sa huli, ang ina pa rin niya ang pipiliin nito. Ang pera, ang kapangyarihan, umiling siya. Hindi bilang pag-amin sa kasalanan, kundi bilang pagsuko sa kanilang dalawa. Ang pag-iling na yon ang sumira sa lahat. Binitiwan siya ni Adrian na parang isang basahang marumi. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng galit, isang malamig at mapanirang galit. Kung ganyan. Nanginginig na, sabi ni Adrian, ang bawat salita ay parang isang pako sa kanilang kabaong. Kung ganyan, maghiwalay na tayo. Yung hindi sumagot si Doña Celestina, ngunit sa sulok ng kanyang mga labi, isang halos hindi mapansing ngiti ang sumilay. Ang nangiti ng isang taong nagtagumpay. Pagkatapos ng sigawan, pagkatapos ng pagbato ng mga masasakit na salita, naiwan si Nerissa na mag-isa sa sala. Tahimik. Ang sakit ay napakalalim, na tila wala na siyang maramdaman. Manhid. Tumingin siya sa papalayong likod ni Adrian. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinili niyang talikuran.
Sana. Bulong niya sa hangin. Sana naniwala ka sa akin. Kinabukasan, isang mensahero ang dumating. Isang makapal na sobre. Sa loob, ang mga papeles ng diborsyo at isang notice. Mayroon siyang 48 oras para lisanin ang pamamahay ng mga Villarreal. Dala lamang ang mga damit sa kanyang katawan. Walang-wala. 48 oras. Hindi nagsayang ng panahon si Nerissa. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Sa loob ng 2 araw na yon, tila naging isa siyang anino sa loob ng mansyon. Tahimik niyang inimpake ang kanyang mga damit sa isang lumang maleta. Ang parehong maleta na dala niya noong una siyang tumuntong sa bahay na yon, puno ng pangarap. Walang sino man ang kumausap sa kanya. Ang mga katulong ay umiiwas ng tingin. Si Adrian ay hindi na niya muling nakita. Si Doña Celestina naman ay tila isang reyna na nagmamasid mula sa malayo, nasisiyahan sa kanyang pagkapanalo. Sa huling araw, habang hinihila niya ang kanyang maleta, palabas ng malaking pinto, walang naghatid sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang alaala ng 5 taon na nasayang. Sumakay siya ng taxi, hindi papunta sa isang magarbong hotel, kundi pabalik sa maingay at masikip na barangay kung saan siya lumaki. Nang makita siya ng kanyang ina sa may pintuan, dala ang isang maleta at may bakas ng pagod sa kanyang mukha, walang tanong na lumabas sa bibig ni Aling Cora. Isang mahigpit na yakap lang. Sa yakap na yon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Nandito lang si nanay. Anak, bulong nito. Nandito lang ako. Ang maliit nilang bahay ang naging kanyang headquarters, isang war room. Sa halip na magmukmok, agad niyang tinawagan si Marco. Phase 2 na tayo, Marco. Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Idedemanda nila ako ng diborsyo. Ito na yun, Neri, sagot ni Marco. Sigurado ka na ba dito? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng paghahanda. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng kanyang ina, nagpupulong sila ni Marco sa isang maliit na computer shop na pag-aari ng tiyuhin nito. Ang lahat ng ebidensya, ang mga litrato ng itim na kwaderno, ang mga recordings mula sa bug na nakuha niya bago umalis, ang mga bank statements na nakuha ni Marco sa tulong ng kanilang unit, ay maingat nilang inayos. Binuo nila ang kaso, hindi lang laban sa isang pamilya, kundi laban sa isang buong sindikato. Hindi siya kumuha ng abogado. Kaya ko to, Marco, sabi niya. Mas kilala ko sila. Alam ko kung paano sila mag-isip. Ako mismo ang haharap sa kanila. Ito ang kanyang laban, hindi lang para sa batas, kundi para sa kanyang nasirang puso, para sa kanyang ninakaw na pagkatao. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento, inabutan siya ng kanyang ina ng isang mainit na tasa ng kape. Umupo ito sa tabi niya, hindi nagsasalita. Pinapanood lang siya. Nay, sorry po kung nadadamay kayo dito, sabi ni Nerissa. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Hinawakan ni Aling Cora ang kanyang kamay. Anak, ang isang ina, laging kasama ng kanyang anak sa anumang laban. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang isipin mo ay ang iyong sarili. At tandaan mo, kahit anong mangyari, ipaglalaban mo kung ano ang tama. Ang mga salitang yon ang naging kanyang huling baluti. Ang suportang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang pinakamalaking araw ng kanyang buhay. Isang araw bago ang pagdinig sa korte, habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagtitinda sa palengke, tumunog ang kanyang burner phone, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay isang ingay na lang. Si Adrian. Nerissa, nanginginig na sabi nito. Pwede ba tayong mag-usap?
Ang boses ni Adrian sa telepono ay parang isang multo mula sa nakaraan. May pag-aalinlangan. Marahil ay may pagsisisi. Para saan pa? Malamig na sagot ni Nerissa. Please, Neri, bago ang hearing bukas. Kahit sandali lang. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian. Lahat ng sabihin mo sa harap ng hukom. Ibinaba niya ang tawag. Pinatay niya ang telepono. Tinapos na niya ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanila. At ngayon, narito na sila. Sa korte. Ang buong eksena ay tila isang replay ng kanilang 5 taong pagsasama. Ang mga Villarreal sa kanilang trono ng kapangyarihan, nagbabato ng mga akusasyon, habang siya ay nananatiling tahimik sa isang sulok. Pagkatapos ng kanyang emosyonal na titig kay Adrian, ibinalik ni Nerissa ang kanyang tingin sa hukom. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, hindi mababasa, hindi matitinag. Kalmado niyang pinakinggan ang bawat kasinungalingan. Tumayo ang kanilang hardinero. Nakita ko po si Ma'am Nerissa. May kausap na lalaki sa labas ng gate. Gabi na po yun. Tumayo ang isa nilang katulong, si Tessie, isang babaeng tinulungan pa niyang ipagamot ang anak na may sakit. Lagi po siyang may kausap sa telepono, Your Honor. Tago po kung magsalita at umiiyak. Bawat salita ay isang patak ng lason. Bawat testimonya ay isang pako na ibinabaon sa kanyang reputasyon. Ngunit hindi kumurap si Nerissa. Nakatingin lang siya kay Tessie. Hindi na nga akusa, kundi may halong awa. Alam niyang napilitan lang ang matanda. Ang takot ay isang mabisang hawla. Nang matapos ang panig ng mga Villarreal, muling bumaling sa kanya ang hukom. Mrs. Cruz, this is your last chance to speak, sabi nito. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, tila napaniwala na rin sa lahat ng narinig. Dahan-dahang tumayo si Nerissa. Inayos niya ang kanyang simpleng bestida. Bawat galaw niya ay may bigat, may intensyon. Wala po akong abogado, Your Honor. Malinaw niyang sabi, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dahil hindi po ito isang simpleng divorce case. Napakunot ang noo ng hukom. Si Doña Celestina ay napangisi. Inaakalang ito ay isa na namang drama. Kung gayon, ano ito, Mrs. Cruz? Tanong ng hukom. Naglakad si Nerissa palapit sa mesa. Bago po ako sumagot, mayroon po akong nais na isumite bilang ebidensya. Sa ilalim ng kanyang upuan, may isang maliit at itim na kahon, isang hard case na tila lalagyan ng isang instrumento. Inilapag niya ito ng dahan-dahan sa mesa ng clerk of court. Nakaselyo ito ng official seal ng Philippine National Police, isang bulungan ng kumalat sa korte. Ano ito? Anong pakana na naman ito? Nagtaas ng kilay si Attorney Salonga. Tumingin siya kay Doña Celestina na ngayon ay tila hindi na gaanong kampante. At ano ang laman niyan, Mrs. Cruz? Tanong ng hukom. Ngumiti si Nerissa sa unang pagkakataon sa buong araw na yon. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting mapanganib. Ito po, sabi niya, habang tinitignan ang pamilyang minsan niyang minahal. Ang magpapatunay ng lahat. Ang itim na kahon ay nakaupo sa gitna ng lahat. Isang misteryosong bagay na humihigop sa atensyon ng buong korte. May I have your permission to open this, Your Honor? Tanong ni Nerissa. Tumango ang hukom. Ang kanyang pagkainip ay napalitan na ng matinding kuryosidad. Binuksan ni Nerissa ang kahon. Sa loob, hindi mga dokumento o mga litrato ang laman. Isang bagay lang. Ang kanyang police badge nakapatong sa isang pulang velvet. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng korte. Kinuha niya ito, itinaas. Ang pangalan ko ay Nerissa Cruz, Your Honor. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na matagal niyang itinago. Major Nerissa Cruz ng PNP Anti-Money Laundering Council. At sa loob ng nakalipas na 2 taon, ako po ay nasa isang deep cover assignment.
Isang nakabibinging katahimikan. Kung may pumatak na karayom sa sahig, maririnig ito ng lahat. Ang mukha ni Doña Celestina ay nag-iba. Ang kulay nito ay tila hinigop ng lupa. Naging puting-puti na parang papel. Si Attorney Salonga ay napatanga. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. At si Adrian ay tila tinakasan ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Ang babaeng minahal niya, sinaktan, at itinaboy, ay hindi pala ang taong inakala niya. Ang target ng aking misyon, pagpapatuloy ni Nerissa ang kanyang tingin, ay diretso na ngayon sa mga Villarreal. Ay ang Villarreal Corporation. Isa-isa niyang inilahad ang lahat. Ipinakikilala ko bilang Exhibit A. Inilabas niya ang kanyang burner phone. Ipinakita niya sa projector ang mga litrato ng bawat pahina ng itim na kwaderno, ang mga pangalan, ang mga halaga. Exhibit B. Ipinatugtog niya ang isang recording mula sa bug. Ang boses ni Doña Celestina at Adrian pinag-uusapan ng isang delikadong transaction. Exhibit C, D, E. Sunod-sunod niyang ipinakita ang mga bank records, ang mga shipping manifests, ang mga ebidensya ng kanilang mga offshore accounts. Isang bundok ng ebidensya na binuo niya sa loob ng 5 taon ng pagtitiis. Ang korte ay nagkagulo. Ang divorce hearing ay naging isang criminal trial sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Marco, hindi na nakasibilyan, kundi suot ang kanyang buong uniforme. Kasama niya ang isang grupo ng mga pulis. Nilapitan nila ang pamilya Villarreal. Doña Celestina Villarreal, Adrian Villarreal, kayo ay inaaresto sa salang money laundering, tax evasion, at economic sabotage. Malinaw na sabi ni Marco habang pinupusasan sila. Hindi pumalag si Doña Celestina. Ang kanyang pagiging arogante ay nawala. Napalitan ng isang basag na itsura. Tila tumanda siya ng 20 taon sa loob lang ng ilang minuto. Si Adrian naman ay hindi makagalaw. Nakatingin lang siya kay Nerissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang tingin na humihingi ng tawad, ng paliwanag, ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ang mga mata ni Nerissa ay wala ng emosyon, walang galit, walang paghihiganti. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Nang matapos ang lahat, nang ang mga Villarreal ay inilalabas na ng korte, muling nagsalita ang hukom na ngayon ay nakabawi na sa pagkabigla. Major Cruz, mayroon ka pa bang huling kahilingan tungkol sa iyong kaso ng diborsyo? Tumingin si Nerissa sa hukom. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Tumingin siya sa bintana kung saan nasisilayan niya ang isang piraso ng asul na langit. Ang tanging hiling ko lang po ay maibalik ang pangalan ko, ang apelyido ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay malaya. Ako si Nerissa Cruz at malaya na ako. 1 taon na ang nakalipas simula ng araw na yon sa korte. Ang pangalan ng mga Villarreal ay naging kasing kahulugan ng iskandalo. Ang kanilang imperyo ay gumuho. Si Doña Celestina at Adrian ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso at kasalukuyang nagtatapos ng kanilang sentensya sa kulungan. Ang hustisya sa pagkakataong ito ay naging bulag, ngunit hindi bingi. Para kay Major Nerissa Cruz, ang buhay ay nagpatuloy. Pumalik siya sa serbisyo, mas matatag, mas matalino. Ang kanyang kaso laban sa mga Villarreal ay naging isang legend sa loob ng departamento. Pinatunayan niya na ang isang babae, kahit gaano pa kaliit at kasimple, ay kayang itumba ang pinakamalalaking kapangyarihan kung may paninindigan at prinsipyo. Naging inspirasyon siya. Isang hapon, sa utos ng kanyang unit, binisita niya si Adrian sa kulungan. Umihip ang malamig na hangin sa pagitan nila na nagdadala ng amoy ng kalungkutan at pagsisisi. Si Adrian, payat na payat. Ang kanyang mga mata
ay walang kislap. Isang anino na lang ng dating Adrian na minahal niya. Neri! Bulong nito. Ang kanyang boses ay damatag. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Nerissa. Wala na ang galit. Wala na rin ang sakit. Tanging isang malalim na pag-unawa. Hindi ko ito ginawa para saktan ka, Adrian. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. At dahil kailangan kong iligtas ang sarili ko. Huminto siya sandali. Pinatawad na kita, Adrian. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya ako sa nakaraan. Napaluha si Adrian. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sana, sa loob ng mga taon mo sa kulungan, mahanap mo rin ang sarili mo. At sana, matuto kang manindigan para sa tama. Huling sabi ni Nerissa. Tumalikod siya. Hindi na lumingon. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, bumalik siya sa lugar kung saan sila nagkita ni Adrian nung una, ang Luneta Park. Umihip ang simoy ng hangin mula sa dagat, nagdadala ng amoy ng alat at kalayaan. Narinig niya ang tawanan ng mga bata, ang bulungan ng mga magkasintahan. Naupo siya sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel, rosas at lila, isang magandang tapestry ng pag-asa. Inilabas niya ang isang maliit na silver ring mula sa kanyang bulsa, ang parehong simpleng wedding ring na isinuot sa kanya ni Adrian. Ang simbolo ng isang pag-ibig na nagtapos sa sakit, ngunit naging simula ng kanyang pagtuklas sa kanyang tunay na lakas. Hinawakan niya ito ng matagal, dinadama ang bigat ng lahat ng alaala. Pagkatapos, dahan-dahan, itinapon niya ito sa dagat. Isang mahinang splash. Wala nang bumalik. Walang paghihiganti. Walang sama ng loob. Tanging kapayapaan. Tumingin siya sa malawak na dagat, sa walang hanggang abot tanaw. Ang kanyang puso ay malaya na. Malaya mula sa galit. Malaya mula sa sakit. At sa wakas, si Nerissa Cruz ay handa ng sumulat ng sarili niyang bagong kwento.